Aimee, bakit hindi ka pa nakagayak? At bakit ayaw mong papasukin na mag-aayos sa'yo? Diyos kong bata to oh! Araw ng kasal mo pero nariyan ka't nakatunga nga! Bulalas ni Manang Luz nang pumasok sa silid ng alaga at nakitang wala itong ginagawa. Gumalaw ka nga na riyan at mahuhuli ka na sa kasal mo! Ngunit hindi natinag si Aimee at nanatiling nakatunga nga. Aimee, nakikinig ka ba sa akin? Hindi ako pupunta sa kasal. Ano? Nasisiraan ka na ba, Aimee? Ikaw ang ikakasal. Hayaan mo bang mapahiya ang mapapangasawa mo? Hindi ko kilala na lalaking gusto niyong ipakasal sa akin. Ni mukha niya hindi ko pa nakikita. Wala akong ideya kung anong klase siyang tao. Kung mabait ba, pasensyoso at mahal ako. At tanging alam ko lang ay mayaman siya kaya pinipilit niyong ipakasal ako sa kanya. Natahimik ang Manang. Aimee, hindi niyo kasi ako naiintindihan. Hindi niyo alam kung gaano kahirap para sa akin to. Kinabukasan ko nakasalalay dito, Manang. Ako masisira kapag hindi naging magandang kalalabasan ng kasal na to. Buhay ko masisira, hindi inyo. Hindi na napigilan ni Aimee maging emosyonal. Hindi niya pa rin matanggap na desidido ng ama niyang ipakasal siya sa isang estranghero. Aimee, makinig ka sa akin. Alam mong mahal ka ng papa mo at hindi siya maghahangad ng bagay na ikakasama mo. Para rin to sa ikabubuti mo, Aimee. Pagtiwala ka sa kanya, hindi kanya ipagkakanulo sa masamang lalaki. Mali kayo, Manang. Sarili lang niyang mahal niya. Walang importante sa kanya kundi kayamanan. Sunod-sunuran lang ako sa mga gusto niya pero kailanman, hindi niya inisip ang nararamdaman ko. At ngayon, ipapakasal niya ako sa lalaking hindi ko pa nakikilala. Hindi ko masisisi ang papa mo dyan, Aimee. Hindi iilang beses kanyang pinakausapan na makipagkita sa lalaking ipapakasal niya sa'yo pero lagi kang tumatanggi. Kahit na ilang beses na dumalaw dito ang lalaking yon, hindi ka nagpapakita. Nang ibabaw ang disgusto mo, Aimee, at hindi mo binigyan ng pagkakataon ng lalaki na ipakilala ang sarili sa'yo. Ngayon, kasalanan pa rin ba ng papa mo yon? Doon natahimik si Aimee. Tama si Manang Luz. Inuna niyang pagre-rebelde kaysa subukan ng inaalok ng papa niya. Maraming pagkakataon na sana'y nagkakilala kayo ng lalaking yon na nasayang. Pero hindi pa huli ang lahat. Pwede niyong kilalanin ang isa't isa bilang mag-asawa. Bigyan mo ng pagkakataon, Aimee, at huwag kang gagawa ng bagay na ikakasira niyong mag-ama. Bilisan mo mag-isip at tumatakbo ang oras. Anito at tumalikod. Bago pa ito makalabas ng kwarto, ay nagsalita si Aimee. Huwag niyo nang papasukin na mag-ayos sa akin. Ako nang bahala sa sarili ko. At mauna na kayo sa simbahan. Huwag kayong mag-alala, susunod ako. Hindi ako tatakbo sa responsibilidad na ito. Bigyan niyo lang ako ng oras. Gumuhit ang ngiti sa labi ng Manang. Salamat sa pakikinig sa akin, Aimee. Naniniwala ako sa iyo. Alam kong hindi mo kami bibiguin. Lingid sa kaalaman nito na may iniisip siyang kalokohan. Nang makalis ito ay sinimulan na niya ang pagpapapangit sa mukha. Pinaghalo niya lahat ng kolorete sa mukha para magmukha siyang katawa-tawa. Ginusot niya pa ang trahe de boda na galing pang ibang bansa at designer's label. Kaya gano'n na lang ang sindak ng driver ng limousine na makita siya. Ma'am, ano po nangyari sa mukha niyo? Bakit ganyan pong itsura niyo? Hindi po circus ang pupuntahan natin. Huwag ka nang sumatsat, Manong. Tara na't mahuli na ako sa kasal ko. Anya at nakakalukong umiti. Kung hindi siya masaya ay dapat gano'n din ang papa niya. Pareho silang mapapahiya. Nang dumating siya sa simbahan ay nakahanda ng setup. Nakasarado ng pintuan ng simbahan at siya na lang ang hinihintay. Ma'am, may konting oras pa naman po. Gusto niyo po bang mag-retouch muna? Anang wedding coordinator na pinipigilan siya pumasok. Ayos na ako sa itsura ko, miss. Hayaan mo na akong pumasok at nang matapos ng kasal na to. Anya at tumapat sa pinto. Nang bumukas ang pinto ng simbahan ay napahilamos na lang sa mukha ang coordinator. Samantalang napuno ng bulong-bulungan ng simbahan na magsimula siya maglakad. Yan na ba yung bride? Ang bongga ng kasal pero hindi kumuha ng makeup artist? Mukha pang gusgusan sa suot yung trahe de boda na anay mo'y hahabulin ng plansya. Bulong ng isang bisita. Oo nga, mukha siyang payaso samantalang hindi naman circus tong pinuntahan niya. Ano bang ginawa ni Marcus dito sa anak niya at hindi man lang binigyan ng disenteng taga-ayos? Hindi birong ginastos dito sa simbahan. Abot tenga ang ngiti ni Aimee sa naririnig niya. What the hell is this, Aimee? Ano sa tingin mo ginagawa mo? Gusto mo bang ipaya ang sarili mo? Ako at ang buong angka natin. Galit na bulong ng papa niya na salubungin siya nito. Kahit ang Manang Luz niya sa tabi ay gulat sa nakikitang itsura niya.
Maging masaya na lang kaya't sumipot ako. Dahil kung sinunod ko lang ang gusto ko, hindi niyo makikita dito ngayon. Wala ka na talagang binigay sa akin kundi kahiyan. Kapag lumabas ito sa media, malalagot ka sa akin, Amy. Inuubos mo talagang pasensya ko. Bulong nito at mahigpit na hinawakan ng kamay niya. Bahagya siyang napangiwi doon. Habang palapit sa altar ay unti-unti nang nagiging malinaw ang mukha ng groom sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Jake ang groom. Ang kababata at tanging iniibig niya. Napahinto siya sa paglalakad. Ano? Natauhan ka na ba sa ginawa mo? Kaya mo bang humarap sa kanya ng ganyan ang pagmumuka? Gusto mo bang pati siya'y mapahiya? Hindi nakapagsalita si Amy. Nais niya magsisi sa ginawa. Gusto niya lang namang magpalamon sa lupa sa mga oras na yon. Bumalik din sa kanyang ginawa. Hindi mo na maibabalik ang oras. Nandito na tayo at hindi ka na pwedeng umatras pa para ayusin ang sarili mo. Lumakad na tayo. Papa, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabing si Jake ang pakakasalan ko? Nanginginig na Anya. Excited siya at nahihiya. Hindi siya makapaniwalang si Jake ang pakakasalan niya. Pero nahihiya siya dahil katawa-tawa ang pagmumukha niya. Kung hindi lang naging matigas ang ulo mo, ngayon ay bumalik din sa iyong pagmamatigas mo. Papahiya ka sa harapan niya. Sa lalaking matagal mo nang gusto makita ulit. Anang papa niya at nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang iabot ang papa niya ang kamay niya kay Jake, ay hindi siya makatingin dito. Hiyang-hiya na siya sa pinagagagawa niya. Ingatan mo nag-iisang anak ko, Jake. Isipin mo hindi lang ito dahil sa negosyo. Ipinagkakatiwala ko na siya sa'yo. Makakaasa po kayo, sir. Magalang na nito sa papa niya. Walang pinagbago. Suwabe pa rin ang boses nito. Inakay siya dito sa altar. Nang magkaharap sila ay hindi siya makatingin dito. Bakit hindi ka makatingin sa akin, Amy? Nasa na ba Diyos ang kababata ko? Hindi ko akalain na ganyan na magiging itsura mo sa muling pagkikita natin. At sa araw pa talaga ng kasal mo naisipang paglaruan ng mukha. Mas lalo nag-iwas ang tingin si Amy. Wala na siyang mukhang ihaharap kay Jake. Hindi ko inakala na ganito ang disgusto mo sa pagpapakasal sa akin na hindi mo na nagawang ayusan ng sarili. Pero may kutob ako na sinadya mo to. Tama ba ako, Amy? Hindi sumugot sa Amy. Hindi na rin nangulit ang lalaki dahil nagsimula ng seremonya na pagkatapos ng mahabang oras ay natapos din. Nang akmang hahalikan na siya ng lalaki ay umiwas siya. Kaya mo ba ako halikan sa ganitong itsura? Hahalikan kita kahit ano pang itsura mo, Amy. Isa pa, kilala ko naman kung sino ka. Ngayon, huwag ka nang umiwas dahil naiinsulto ko. Napalunok si Amy nang bumaba ang mukha nito sa kanya. At nang lumapat na ang labi nito sa kanya, ay napapikit na lamang siya. Pangarap niya noon pa man na mahagkan ng lalaki. Tapusin niyo na yan at nang makapag-picture na! Pabirong sigaw ng bisita. Bumalik ulit ang hiya ni Amy na mabanggit ang salitang picture. Kung hindi ka komportabling magpakuha ng litrato, ayos lang. Hindi naman sa ayaw ko, Jake. Pero nakikita mo naman ang itsura ko, di ba? Hindi mo magugustuhan makatabi ako sa litrato. Naintindihan kita. Kung ako nasa kalagayan mo, gagawin ko rin ng ginawa mo. Mas malala pa dahil magre-rebelde ako kapag pinilit akong ipakasal sa taong hindi ko gusto. Ang ibig mong sabihin, gusto mo tong pagpapakasal sa akin? Tara na, dumiretso na tayo sa reception para hindi ka na nila kulitin sa pagpapapicture. Sa halip ay sagot ito at hinila siya palabas ng simbahan. Pagdating sa reception ay dumiretso sa banyo si Amy para ayusan ang sarili. Pahirapan pa sa pagtanggal ng mga kolorete sa mukha niya. Ang hindi niya alam, pinaghahanap na siya ng kanyang papa nang akala ay tumakas siya. Saan ka galing, Amy? Kanina pa nagsimula ang seremonya. Mag-isang asawa mo sa reception. Ano sa tingin mo isipin ng mga tao? Kumalma ka, papa. Naglinis lang ako ng mukha, hindi ako tumakas, no? Ngayon, babalik na ako sa asawa ko. Ayusin mo lahat ng galaw mo, Amy. Marami na nakakahalata sa disgusto mo lalo na nung tumanggi kayong dalawa sa pagkuha ng litrato. Ginawa ko yun para sa atin, papa. Alam kong hindi niyo gugustuhin lumabas akong katawa-tawa sa dyaryo. At kung nagpakuha ko ng litrato, pareho tayong pagtatawanan ng mga tao, no? Napailing na lamang ang papa niya. Nagbago na bang isip mo dahil si Jake ang napangasawa mo? Hindi sumagot si Amy at dumiretso sa loob kung saan nagaganap ang kasiyahan. Naroon si Jake at nag-iisang nakatanaw sa mga bisita. Saan ka galing, Amy? Ang akala ko, tinakbuhan mo na ako.
Hindi ko gagawin yun. Tama ng pamamahiya ko sa inyo ng papa. Naglinis lang ako ng mukha dahil ayokong pati dito magmukha akong katawa-tawa, no? Tumangulang ang lalaki. Jake? Ano yun, Amy? Alam kong alam mo na akong pakakasalan mo. Bakit ka pumayag? Alam kong wala kang pag-ibig sa akin noon pa man. Nagbabago ang panahon, Amy, kasabay ng tao. Noon, mahal kita bilang kababata. At ngayon mag-asawa na tayo. Hindi mahirap sa akin ang pakisamahan ka bilang asawa ko. Lalo na't para rin ito sa ikabubuti ng negosyo niyo at ng sakin. Nasaktan si Amy doon. Ang akala niya ay mahal siya ng lalaki. Para lang pala sa negosyo kaya ito nagpakasal sa kanya. Nilunok niya ang pait at nagsalita. Tama ka. Para sa ikabubuti ng negosyo. Pasensya na nga pala sa itsura ko kanina. Sana hindi yun makaapekto sa impression natin sa publiko. Alam kong lalabas at lalabas ang usap-usapan na napilitan lang tayo sa isa't isa. Nais niyang pasubalian yon ng lalaki pero hindi nito ginawa. Sa halip ay nagsalita ito na mas ikakasakit ang damdamin niya. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Hindi naman ito bago sa industriyang ginagalawan namin. Hindi na bago sa kanila ang pagpapakasal ng dalawang hindi nagmamahalan. Walang kaso yun kapag negosyo na ang pinag-uusapan. At kilala mo ako, walang mahalaga sa akin kundi negosyo. Nilunok na lang ulit ng dalaga ang pait na nararamdaman. Hanggang sa matapos ang kasiyahan sa reception ay walang kibo si Amy. Nang mag-alisa ng mga bisita ay doon ay siya nagawang sermona ng ama. Estupida! Kahit konting kahiyan ay hindi mo na ako binigyan. Nagmistulang Biyernes Santong reception dahil sa busangot mo mukha. Samantalang kanina sa simbahan nagmistulang sirkos dahil mukha kang payaso. Nasayang lang milyon sa kasal na to. Ano pa bang aasahan ko sa'yo, Amy? Buliyaw ng papa niya. Kumalma ka, Marcos. Hayaan mo na si Amy. Pagod ng anak mo. Magpasalamat na lang tayo tatapos ng araw na ito. At hindi siya tumakbo. Ginawa niya ang gusto mo, Marcos. Kasal na sila ni Jake. Wala ka nang dapat problemahin. Natapos niya ang araw na to pero hindi matatapos ang kalbaryo ko sa batang yan. Sana lang sa pag-aasawa niyang ito, hindi na ako magkakaroon ng sakit ang ulo. Anong ibig niyo sabihin, Papa? Simple lang. Dahil nag-asawa ka na, aalis ka na sa poder ko at mawawala na ako ng sakit ang ulo. Hahayaan ko ng asawa mo sumalo sa lahat ng problemang dinudulot mo, Amy. Kotang-kota na ako sa'yo. Natahimik si Amy. Sakto naman at nakabalik na si Jake galing sa paghahatid ng mga bisita sa labas. Jake, iuwi mo na ang anak ko. Tiyak kong pagod na siya. Pa, ipapahatid ko na lang mga gamit mo bukas. Pwede ka naman sigurong humiram ng damit sa asawa mo kahit ngayong gabi lang. pero pa, Ako na pong bahala kay Amy pa. Makakaasa kayong aalagaan ko siya. Mauna na po kami. Manalus, pa. ani Jake at hinila siya palabas ng venue. Ito ang bahay ko. At mula ngayon, magiging bahay mo na rin. Dito tayo bubuo ng pamilya, Amy. Ani Jake na makarating sila sa bahay nito. Malaki yon, pero mas malaki pa rin ang mansyon nila. Alam ko mas malaki ang kinalakihan mong bahay, Amy. Pero hindi naman ito lumalayo doon. At kung yaman din lang ang pag-uusapan, mas lalong hindi ako nalalayo sa papa mo. Hindi ako bumabase sa laki ng bahay o kung gaano kayaman, Jake. Ang gusto ko kung saan ako sasaya. At hindi dito yon. Huwag kang magsasalita ng tapos, Amy. Gagawin ko lahat para maging masaya ka dito. Huwag ka manibago at huwag mong isiping bisita ka lang dito dahil mula ngayon, ito na magiging tahanan mo. Hindi na nagsalita si Amy at pumasok na sa bahay. Tahimik ang buong bahay. Sa tansya niya ay walang ibang tao doon bukod sa kanila. Wala makasambay ngayon. Pinaglib ko sila ng sabay dahil gusto kong masolo ang asawa ko. Napalunok si Amy sa mainit at titig ni Jake sa kanya. Doon tayo sa taas. Ipapakita kong kwarto sa'yo. Ha? Mamaya na lang. Hindi ako interesado sa kwarto. Dito na muna ako. Lilibutin ko lang ang buong kabahayan. Kinakabahang ani Amy. Iba kasi ang tingin ni Jake sa kanya. At base sa naririnig niya sa mga matatanda, nangyayari talaga ang honeymoon pagkatapos ng kasal. At hindi pa siya handang mangyari yon. Gabi na, Amy. Bukas mo na libutin ang kabahayan. Hindi mo rin ma-enjoy ang view dahil madilim na. Tara na sa taas at may gagawin pa tayo. Anong gagawin natin? Sindak na ani Amy. Humagalpak naman ng tawa si Jake. Natatawa ito sa takot niyang itsura. Relax, Amy. Hindi ako nangangagat. Pwera na lang kung gusto mong kagating kita. At baka iba yatang iniisip mo sa sinabi kong gagawin natin. Pinamulahan ng mukha si Amy. Wala akong iniisip.
Nagulat lang ako sa sinabi mo. Tara na nga, gusto ko nang maligo, inaantok na pala ako. Palusot niya at nauna nang pumanhik sa taas. Si Jake naman ay nakangiting sumunod sa kanya. Pagdating sa kwarto ay nakaramdam ng lamig si Amy dahil nakamax yata ang aircon ni Jake. Ang lamig naman dito sa kwarto mo. Huwag ka magalala, painitin natin tong kwarto mamaya. Bulong nito sa tenga niya. Nanayo lahat ng balahibo ni Amy sa batok dahil doon. Nakaramdam siya ng kaba at excitement. Nasaan ang banyo? Maliligo ako. Halika. Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Hindi ako nagpapasabay sa pagligo. Kumalma ka nga, Amy. Di ako sasabay. Ituturo ko lang kung nasan. At bakit ba tense sa tense ka? Takot ka pa sa akin? O baka naman marami kang iniisip kaya ka kinakabahan? Tama na nga ang panunuya, Jake. Ituro mo na lang ang banyo, please. Napangiti si Jake at tinuro ang banyo sa kanya. Sinigurado niyang magtatagal siya sa banyo. Ang plano niya ay lalabas lang siya kapag tulog na si Jake. Pero ito mismo ang kumatok sa banyo. Bilisan mo dyan, Amy. Maliligo din ako. Kapag hindi ka pa lumabas dyan within 5 minutes, papasukin kita dyan. Ani Jake. Nagkumahog naman sa pagsusuot ng roba si Amy. Kanina pa siyang tapos pero nanatili siya nakatunga nga sa bathtub at nagsasayang ng oras. Nang lumabas siya ay nakakalokong umisi ang lalaki. Mabilis ka lang naman pala eh. Gusto mo talagang tinatakot ka. Anito at pumasok sa banyo. Hindi na nag-abalang mag-apply ng lotion si Amy at kung ano-ano pa. Diretso siyang humiga sa kama at ipinikit ang mga mata bago pa makalabas si Jake. Pero hindi yun tumalab dahil gising na gising pa ang diwa niya na lumabas ito sa banyo. Pero patuloy siya sa pagpapanggap na tulog. Alam kong gising ka pa, Amy. Ani Jake at hinalikan ng batok niya. Kinilabutan si Amy doon. Hanggang sa dahan-dahang humaplos ang kamay nito sa bewang niya, pataas sa dibdib. Jake! There, alam kong gising ka pa, Amy. Gusto kitang angkinin ngayong gabi. Pero Jake... Mag-asawa na tayo, Amy. Wala ka nang dapat ipag-alala. Naudlot ang pagtutol niya sa pag-angkin nito sa labi niya. Hanggang sa namalaya na lang niyang nakalasan nito ang roba niya. Napakaganda mo, Amy. Hindi ako makapaniwalang akin ka. Anito at ipinagpatuloy ang pagroromansa sa kanya hanggang sa wala nang namutawing pagtutol sa bibig ni Amy. Nagpaubaya siya sa lalaki. Nagpadala siya sa ekspertong labi nito at ngayon dilat na dilat ang mga mata niya habang natutulog ito sa tabi niya. 3 beses siyang inangkin ng lalaki pero hindi siya nakaramdam ng pagod kahit yun ang unang karanasan niya. Hindi siya makapaniwala na may nangyari sa kanila ng lalaking tanging minahal niya. At asawa na niya ito. Bakit gising ka pa? Hindi ka ba napagod? Ani Jake na naalimpungatan. Matulog ka na, Jake. Niyakap siya nito. I'm sorry, nasaktan ba kita? Hindi mo ba nagustuhan ang nangyari? Bukas na tayo mag-usap, Jake. Matulog ka na. Ngunit mas humigpit pang yakap nito. Hindi ako makakatulog kung ganyan ka, Amy. Sagutin mo ako, nasaktan ba kita? Hindi mo ba gusto nangyari sa atin? Galit ka ba sa akin? Hindi siya sumagot. I'm sorry. I'm sorry kung minadali kita. Nagpadala ako sa pagkasabik sa'yo eh. I'm sorry, Amy. Hindi na ulit kita pipilitin kung ayaw mo. Jake, hindi mo ako pinilit. Hindi ako galit, okay? Kusa ako nagpaubaya. Ginusto ko nangyari sa atin kaya huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi lang talaga ako makatulog kaya gising pa ako. Hindi mo ako pinilit, okay? Doon nakahinga ng maluwag ang lalaki. Thank God. Lalabas na sana ako para ipabugbog sarili ko sa mga taga-kanto eh. Ayokong maramdaman mo na pinipilit kita, Amy. Pero kung sakaling maramdaman mo yun, sana sabi mo sa akin. Shh! Hindi mangyayari yon, Jake. Alam kong gugustuhin ko lahat ng pangyayari na kasama ka. Kaya matulog ka na at huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Anya at niyakap pabalik ang lalaki. Kinaumagahan ay nagulat si Jake nang wala na si Amy nang magising siya. Sa takot na iniwan siya nito ay tumakbo siya pababa ng nakaboxer lang. Naabutan niya ito sa kusina at naghahanda ng pagkain. Jake, bakit ganyan ang ayos mo? Hindi ka man lang nagbihes bago bumaba. Hindi siya nakinig sa sermon nito. Sa halip ay lumapit siya at niyakap ito na mahigpit. Jake, ayos ka lang ba? Shh, hayaan mo muna akong yakapin ka. Natakot ako na baka umalis ka at umuwi sa inyo eh. Akala ko iniwan mo ako. Parang sira to. Mag-asawa na tayo kaya hindi ako basta-bastang alis ang hindi nagpapaalam sa'yo.
At hindi na ako makakauwi sa amin dahil ipinagkatiwala na ako ni Papa sa'yo. Kaya itigil mo na yung kaka-overthink mo. Parang ikaw yatang babae sa ating dalawa kung makaaste eh. Kantsaw ni Amy sa asawa. Natauhan naman si Jake at tumikhim. I see. Nga pala, mas lalo kang gumanda habang suot mo ang damit ko. At dahil dyan, may good morning kiss ka sa akin. Anito at inangkin ang labi ni Amy. Mas maganda ka pa sa umaga. Pero bakit amoy bawang ang misis ko? Nagluto kasi ako. Nalilito ako kung anong gusto kong kainin. Yung niluto mo ang nagluto. Anito at niyapos siya. Parang gusto kitang papakin. Mahilig ako sa bawang eh. Natawa si Amy. Ang aga pa, Jake. Pero kung ano-ano ng kahalayan ang pumapasok sa isip mo, magbihis ka nga muna at makakain na tayo. Bakit? Ayaw mo bang nakaganito ako? Mas gaganahan ka sa pagkain dahil doble ang ulam mo. Anito at nag-flex ng muscles at hinaplos ang abs. Tawang-tawan naman si Amy. Kapag may pumasok dito. Pareho silang napatulon sa gulat nang may magsalita. Good morning, ma'am, sir. Mabilis pa sa 4:00 ang nagtago sa likod niya si Jake. Sino kayo? Ma'am Amy, ako pong inutusan ni Sir Marcos na maghatid ng gamit nyo. Kasama ko po si Menard. Siya po magpapasok ng mga gamit nyo. Teka, bagong kasambahay ka ba ni Papa? Bakit hindi yata kita namumukaan? Oo po. Kahapon lang po ako nagsimula. Hindi niyo po ako nakita dahil balita ko po'y kasal niyo kahapon. Kumusta po pala kayo? Maayos naman ako, Manang. Mamaya na kayo magkwentuhan. Palabasin mo muna. Papanik lang ako sa itaas para magbihis. Bulong ni Jake sa kanya. Manang, pwede po bang lumabas muna kayo? Papanit lang sa itaas tong makulit kong asawa. Walang problema, ma'am. Sumenyas lang po kayo kapag ipapasok na mga gamit. Anito at lumabas. Ayan, pumanik ka na sa taas. Kulit mo kasi eh. Buti na lang mabilis kang kumilos. Muntik pang makita ni Manang ang bagay na para sa akin lang. Biro niya. Selos ka naman. Sa'yo lang naman ako. Anito at humalik pa sa pisngi niya bago pumanik sa taas. Nang sumunod na araw ay mas gumanda pa ang pagsasama nila. Para silang mag-asawang nagpakasal dahil mahal ang isa't isa. Gayong ang totoo ay para lang sa negosyo. Jake, tignan mo, ang cute ang crib. Turo niya sa isang crib nang minsan silang nag-mall ng asawa. Gusto mo na ba magkaanak? Parang maaga pa yata, pero kung gusto mo, di trabahuhin na natin mamaya. Tinampal niya ang braso nito. Puro kakalokohan. Sinabi ko lang na cute eh. Hindi ko naman sinabi na mag-aanak tayo. Alam ko naman na hindi pwede yun. At bakit naman hindi? May sinabi ba ang doktor na hindi ka na pwede magbuntis? Hindi naman sa ganun. Kasi 'di ba, hindi mo naman ako mahal. At saka nagpakasal lang naman tayo para sa negosyo. Kaya syempre, alam ko makakahanap ka pa ng babaeng mamahalin mo at iiwan mo ko. Ano bang pinagsasasabi mo, Amy? Bakit naman kita iiwan? Kasal na tayo at hindi na tayo pwedeng maghiwalay. Hindi ko haya na mapunta ka pa sa iba, Amy. Sus, sinasabi mo lang naman yan dahil hindi mo pa nakikilalang babaeng mamahalin mo. Pero kapag nakita mo na siya, tiyak na ipamimigay mo ko kahit kanino. Kinurot ng lalaki ang ilong niya. Aray! Kung ano-ano na lang naiisip mo. Gutom lang yan. Tara na nga't kumain bago mo pa ako hiwalayan. Ibang hangin na yatang nalalanghap mo eh. Anito at hinila siya sa isang fast food. Disappointed siya dahil hindi sinabi ng lalaki ang gusto niyang marinig. Ang sabihin nito, siyang babaeng mamahalin nito. Pero gagawin niya lahat para masabi nito yon. Hindi siya titigil hanggat hindi ito napapaibig. May lakad ka? Ani Amy na makitang nakagayak ang asawa isang umaga. May meeting kami ng papa mo tungkol ito sa gagawing pag-merge ng company. Pero babalik din ako agad pagkatapos ng meeting. Balik ka agad huwag kang kakain sa labas dahil pagluluto kita, okay? Niyapos siya ng asawa. Napaka-handsome yata ng asawa ko. Hindi ganitong inaasahan ko sa iyo Akala ko pababayaan mo lang ako sa pagsasama natin. Hindi ako makapaniwala na ganitong trato mo sa akin. Para kang asawang patay na patay sa akin. Natawa si Amy dahil totoo ang sinasabi nito. Patay na patay siya dito noon pa man. At gagawin niya lahat para ganoon din ang maramdaman ng lalaki sa kanya. Sige na, lumakad ka na at nang maaga matapos ang meeting niyo. Ikumusta mo kay Papa Sabi mo siya na, dalawin din ako dito minsan. Noted, misis ko. Anito at humalik sa labi niya bago umalis. Gabi na nang makauwi ito. Gaya ng bilin niya ay hindi ito kumain sa labas. Kaya gutom na gutom ito nang dumating.
Pero hindi pagkain ang pinapak nito, kundi siya. Akala ko ba gutom ka? Makakapaghintay ang pagkain, Amy, pero hindi yan sabi ko sa'yo. Anito at sinilis siya ng mainit na halik. Hindi na sila umabot sa kwarto at hanggang sa sofa na lang dahil sa kasabikan ng lalaki. Pwede na ba tayong kumain? Ani Amy na matapos ang mainit na sandali, ngumisi si Jake. Mamaya na, hindi pa naiibsan ang sabi ko sa'yo eh. Ulitin natin to sa kwarto dahil nakakangali dito sa sofa. Ayokong mangali ang maganda kong misis. Anito at binuhat siya paakyat. Natawa na lang si Amy at napatili. Kinabukasan ay maagang dumalaw ang papa niya kasama si Manang Luz. Hiyang-hiya si Amy dahil maraming bakas sa katawan niya ang nagdaang gabi. Ang daming love bite sa katawan ko, Jake. Sa susunod kung magigigil ka, huwag ka naman mangagat, lalo na't dadalaw si na papa. Bulong niya sa asawa. Ayos na yan para malaman nilang binubusog kita sa pagmamahal. Mapang-akit na Anito, tumikhim ang papa niya. Jake, mag-usap tayo. Anang papa niya at lumayo. Sumunod naman si Jake. Manang, ano kayang pag-uusapan nila? Abay, ewan ko. Baka tungkol sa negosyo. Tinignan ni Amy ang dalawa. Seryoso ang mga ito, kaya baka tungkol nga sa negosyo. Sige po, Manang. Maghahanda lang muna ako ng pagkain. Pagkatapos niya maghanda ng pagkain, ay pinuntahan niya ang papa at asawa. Pero napahinto siya para makinig sa pinag-uusapan ng mga ito. Hindi ko alam na magiging ganito ang anak ko, Jake. Mukhang mahal ka na niya. Ngayon ko lang nakitang kumislap ng gano'n ang mga mata niya. Kaya, sir, alam kong iniisip niyo. Hindi ko hayaan na dumating kami sa puntong yun. Hindi mo maiiwasan yun, Jake. Negosyo ang dahilan kaya nangyari to. At alam nating dalawang sabit mo. Sana lang ay nagawan mo na yun ng paraan bago mo ito pinasok. Dahil ayaw kong masaktan ng anak ko. May isang salita ako, sir. Makakaasa kang hindi ko hayaang masaktan ng anak niyo. Siguraduhin mo lang, huwag sanang umabot sa punto na kukwestiyonin ko ang desisyon na to lalo pat hindi naging magandang trato ko sa anak ko para lang umabot sa ganito. Sana'y huwag masaktan ang anak ko sa mga plano mo. Litong-lito si Amy sa naririnig niya. Hindi niya alam kung anong pinag-uusapan ng dalawa. Bakit siya masasaktan? Ano ba ang plano ni Jake? At bakit nag-aalala ang papa niya? Hindi ba't wala itong pakialam sa kanya? Amy, kanina ka pa ba dyan? Ngayon lang papa. Handa ng pagkain. Tatawagin ko na sana kayo eh. Sakto't, nagugutom na ako. Mauna na ako sa lamesa. Anang papa niya at umalis. Anong pinag-uusapan niyo ng papa, Jake? Wala yun, negosyo lang. Tara na, kain na tayo. Anito at inakay siya. Pero nagtataka pa rin siya sa pinag-uusapan ng dalawa. Matapos kumain ay nagpaalam din agad ang papa niya at si Manang Luz. Anito'y marami pa itong gagawin kaya hindi na magtatagal. Kaya silang dalawa na lang ulit ni Jake ang naiwan. Ang lalim yata ng iniisip ng misis ko Pwede mo ba sabihin sa akin? Wala to. Naisip ko lang kung ano nang itsura ng bahay ngayon. Matagal na rin akong hindi nakakadalaw doon eh. Pagpapalusot niya. Akala ko si Papa at Manang Luz ang namimiss mo. Ang bahay niyo pala. Hayaan mo, sa susunod dadalo tayo doon. Maglalaan tayo ng 1 linggo para manatili doon. Ayos ba yon? Tumango siya kahit wala siyang naiintindihan dahil sa iniisip. Amy? Bakit? Ibang iniisip mo eh. Hindi mo naman iniisip ang bahay niyo. Sabihin mo nga sa akin, ano bang gumugulo sa'yo? Narinig ko kasi ang usapan niyo ni Papa. Anong ibig niyang sabihin? Sabit, plano at bakit ako masasaktan? Huwag mo nang isipin yun, Amy. Tungkol yun sa pagsasama natin. Ang akala niya kasi hindi tayo magkakasundo. At ngayong magandang pagsasama natin, natatakot siya masira dahil sa obligasyon ko sa negosyo. Ayaw niya mawala ang saya mo, Amy. Napaisip si Amy. Kumbinsido siya sa sagot ni Jake. Pero ang totoo ay hindi yun ang dahilan. Si Papa talaga. Akala ko kung ano ng plano mo sa atin. Hindi naman ako masasaktan kapag bumalik ka na sa kumpanya. Alam ko naman kung ano obligasyon mo sa negosyo at naiintindihan ko yon. Basta ba, wala kang ibang babae. Hindi nakasagot si Jake doon. Wala naman 'di ba? Alam ko matinukang asawa. At saka kapag nangaliwa ka, ay nako, mapapasayo talaga tong kamao ko. Biro ni Amy, pero hindi natawa si Jake. Sa halip ay niyakap siya na mahigpit. Magtiwala ka sa akin, hindi masisira ang pagsasama natin, Amy. Hindi ko sisirain ang tiwala mo sa akin.
Hinihintay ni Amy na duktungan nito yon ng salitang dahil mahal kita pero wala. Nagtitiwala ako sa'yo. Hindi tayo masisira, okay? Kasi hindi pa kita napapaibig. Nais niyang idugtong yon pero hindi niya nagawa. Nang sumunod na araw ay mas ipinag-igihan ni Amy ang pagpapaibig kay Jake, lalo na't malapit na itong bumalik sa pagtatrabaho sa kumpanya. Ang bango naman na niluluto mo. Pero mukhang mas mabango yata nagluluto. Ani Jake na niyapos siya sa likod habang nagluluto. Yan ka na naman, kapag ito hindi ko natapos, hindi na kita ipagluluto ulit. Banta niya sa asawa. Noong nakaraan kasi ay nasunog ang niluluto niya dahil sa paglalambing nito. Babe lang ako dito ngayon. Mahirap na. Baka hindi na ako makatikim ng masarap na luto mo. Pero alam mo, mas masarap ka sa lahat ng mga niluto mo. Pili yung bulong nito. Isa, Jake, sasandukin talaga kita. Itinaas ng lalaki ang kamay na ani mo'y sumusuko. Babe na po ako, misis ko. Hindi na ako magsasalita. Hihintayin ko na lang na matapos ang niluluto mo. Natapos nga niya ang pagluluto nang hindi nangungulit ang asawa. At habang kumakain sila ay may naisip siyang itanong. Jake, hindi ba't sabi mo masarap ang luto ko? Oh, bakit? Para sa'yo, luto ko bang pinakamasarap sa lahat ng babae na kilala mo? Doon nabilaukan ng lalaki. Sabi na nga ba sinungaling ka. Tamo, nabilaukan ka na. Hindi ako nabilaukan dahil nagsisinungaling ako. Nabilaukan ako dahil sa lahat ng babaeng nakakilala ko. Luto mo lang naman at ang nanay ko natikman ko. Ang iba sa mga restaurant na. Kahit ang totoo ay pinagluluto rin ito ng nobya. Totoo? Ibig sabihin nun, wala kang naging nobya na ipinagluto ka? Maliban sa mama mo, ako lang babae na nakapagluto sa'yo? Dahil ayaw ni Jake na mawala ang ngiti ni Amy ay tumango siya. Sige, pag-iigihan ko mabuti ang pagluluto para hanap-hanapin mo ko sa lahat ng babae makikilala mo. Bakit mo sinasabi yan? Sa tingin mo ba, kikilala pa ako ng ibang babae? Hindi natin hawak ang takbo ng panahon, Jake. Malay mo sa makalawa, iba ng babaeng kasama mo. Ano ba sinasabi mo, Amy? Hindi tayo maghihiwalay. Bakit? Mahal mo na ba ako? Hindi nakasagot si Jake. Natatakot siyang sabihin dito na mahal niya ito dahil baka pagdudahan niyo ng babaeng pagdating ng panahon. Oh, di ba? Hindi ka makasagot? Kaya wala tayong kasiguruhan kung magtatagal ba tayo. Hindi mo ko mahal kaya hindi garantisadong forever sa atin. Ganun lang, simple. Bali walang ani Amy kahit ang totoo ay nasasaktan siya. Subukan mo ko, Amy. Tanging ani Jake. Tahimik silang nagpatuloy sa pagkain. Tungkol nga pala sa pag-merge ng company. Tapos ng kasulatan. Kailangan tayo bukas para pinal na i-anunsyo yun. Bakit kailangan kasama ako? Labas ako sa kumpanya, Jake. Si Papa ang may-ari ng kumpanya. Ikaw nag-iisang tagapagmana, Amy. At hindi mangyayaring ginawang pag-merge kung hindi dahil sa'yo. Kundi dahil sa pagpapakasal natin. Kaya kailangan tayong dalawa bukas. Tumangulang si Amy. Kinabukasan nga ay maaga sila sa kumpanya. Maraming empleyado ang nagtipon kasali ng piling empleyado ni Jake sa sariling kumpanya para sa pag-anunsyo. Maraming nagulat at natuwa sa pagsasanib puwersa ng company nila. Banyo lang ako, balik ako agad. Sinundan niya ito at nakita niyang kinausap ito ng isang babae. Seryoso ang mukha ng dalawa. Gulat siya nang tumingin ito sa gawi niya. Anong tinitingnan mo dyan, Amy? Singit ng papa niya. Nawala na sa tingin niya si Jake at ang babaeng kausap nito. Wala papa. Sinundan ko lang ng tingin si Jake papuntang banyo. Natawa ang papa niya. Tama ang ginagawa mo, Amy. Ganyan nga. Sa asawa mo lang ituon ang tingin mo. Bantayan mong mabuti at maraming nakaligid sa kanya. Huwag kang papasapaw kahit kanino dahil ikaw ang asawa. Hindi niya alam kung bakit yun nasabi ng papa niya pero tumango lamang siya. Siya nga pala, pagkabalik ni Jake ay ayain mo na siyang umuwi. Maraming tao pang darating, kasali ang mga press at tiyak dudumugin kayo ng mga tanong. Mas mabuti pang umuwi na lang kayo. Bilin to bago siya iniwan. Nang makabalik si Jake at niyaya niya na itong umuwi. Habang nasa biyahe ay naisip niyang itanong ang tungkol sa babae kanina. Sino nga pala yung kausap mong babae kanina? Parang seryosong pinag-usapan niyo Negosyo ba? Misis ko, huwag kang magsiselos. Ano? Hindi ako nagsiselos. Nagtatanong lang ako kung anong pinag-usapan niyo. Natawa si Jake sa depensa niya. Wala yun. Nagtatanong lang kung saan ang banyo. Ayun, sinamahan ko doon. Di naman ang punta ko. Ginagawa mo naman akong tanga
Alam kong hindi yun ang pinag-usapan niyo. Seryoso kayong dalawa at tinapunan niyo pa nga ako ng tingin. Tungkol saan pinag-usapan niyo? Huwag mo nang alamin, misis ko. Hindi naman yun importante. Konting tanong lang tungkol sa ating dalawa. Nahahalata na kita. Tinatawag mo lang ako misis kapag nilulusutan mo mga tanong ko. Ngunit tinawanan lang siya ng asawa. Nang sumunod na araw ay balik na sa kumpanya si Jake pero hindi pa rin sila nawawala ng oras sa isa't isa dahil nagmamadali itong umuwi para makasama siya. Tulad ngayon na maaga pa lang ay nasa bahay na. Hindi kaya magtaka mga empleyado mo na ilang oras ka lang sa kumpanya at umuwi agad? Ano magagawa nila? Namimiss kong asawa ko eh. At sinisiguro ko naman na tapos na lahat ng trabaho ko bago ako umuwi. Pero kung masusunod ang gusto ko, mas gugustuhin ko makasama ka buong araw kaysa harapin ang sandamakmak na papeles. Anito at niyakap siya. Tawa naman ng tawa si Amy. Hindi ka ba nagsasawa sa akin? Hindi ka ba nababagot dito sa bahay na mukha ko lang ang nakikita mo? Hindi ako kailanman magsasawa sa maladyo sa mong mukha, misis ko. Anito at hinagkan siya. Hanggang sa naging malalim ang halik nito. Naudlot lang yon nang tumunog ang telepono ng lalaki. Sino yon? Tanong ni Amy nang hindi sagutin ng asawa ang tawag. Wala yon, wrong call yata. Tara, ituloy na natin ang ginagawa. Anito at inhiga ulit siya. Pero patuloy na tumutunog pa rin ang telepono nito. Yung cellphone mo baka importante. Nang hindi tuminag ang lalaki ay siya na mismo ang tumayo at sinagot ang tawag. Buti naman at sinagot mo na. What took you so long? Nagulat siya ng babae magsalita. Sino to? Mabilis na ibinaba nito ang tawag na magsalita siya. Hello? Nandyan ka pa ba? Sabi ko naman sa'yo wrong call lang yun. Babae nagsalita, Jake. Hindi na wrong call dahil inis pa nga siya at matagal bago ko sumagot Sino yon? Kita mo naman di ba? Hindi registered ang number. Hindi ko alam kung sinong tumawag, Amy. Pwede ba huwag na nating problemahin yun? Ipagpatuloy na lang natin ang ating nasimulan. Anito at nakakalokong umiti. Bagamat nagdududa pa rin ay nagpaubaya si Amy sa asawa. Mula noon ay hindi lang ilang beses na naririnig niyang tumutunog ang telepono ng asawa pero hindi nito sinasagot. Hindi siya kumbinsidong wrong call na naman yun pero hindi siya nagkomento. Hinayaan niya lang ang asawa kahit nagdududa na siya. Hanggang isang araw ay naiwan ni Jake ang cellphone habang nasa trabaho. Panay ang ring yun at ayaw sanang makialam ni Amy pero kinain siya ng kuryosidad. Jake, nafu-frustrate na ako sa'yo. Bakit ang tagal mo sumagot? Alam ko nasa trabaho ka at hindi mo kasamang asawa mo. Bakit hindi mo na sinasagot ang mga tawag ko, Jake? Pati text ko binabaliwala mo. Ano, tinatalikuran mo na ba ako? Nasaan ang pangako mo? Ang sabi mo, kukunin mo lang ang loob ng asawa mo at hihintay na mag-merge ang dalawang kumpanya sa kakababalik sa akin. Nasaan na, Jake? Bakit ngayon binabaliwala mo na ako? Akala ko ba, ipapaanal mo ang kasal niyo kapag nakuha mo ng gusto mo? Ano na, Jake? Talak ng talak ang babae sa kabilang linya habang nag-uunahan sa pag-agos ang luha ni Amy. Jake, magsalita ka nga. Huwag mo akong gawing tanga. Huwag mo sabihin na mahal mo ng asawa mo. Imposible yun, di ba? Noon hindi mo siya nagawang mahalin kahit alam mong mahal ka niya. Ang sabi mo pa nga sa akin, madali lang to sa'yo dahil hindi mo kailanman mamahalin si Amy. Kaya ka pumayag sa ideya ng tatay niya, di ba? Ano na, Jake? Hindi na napigilan ni Amy ang humagulgol at narinig yon ng kabilang linya. Sino to? Jake, ikaw ba yan? Wala si Jake dito. Pero makakaasa kang makakarating sa kanya mga sinabi mo. Anya at pinatay ang tawag. Umiiyak pa siya nang marinig ang busina ng kotse ni Jake. Inayos niya ang sarili para harapin ang asawa. Amy, naiwan ko yata dito ang cellphone ko. Nakita mo ba? Ito ba? Anya at itinaas ang aparato. May tawag na naman ang tawag. Naingayan ako kaya sinagot ko. Alam mo ba kung anong sinabi? Nagsimula ng pagpawisan si Jake sa tono ni Amy pero hindi siya nagpahalata. Hulaan mo, Jake. Kung ano ang nalaman ko mula sa tawag na yon. Amy, magpapaliwanag ako. Walang hiya ka, Jake. Niloko niyo ako. Binilig niyo ang ulo ko at ginawa kong tanga. Wala akong kaalam-alam sa mga ginawa niyo. Pinaikot niyo lang ako. Kayo ng papa at ng babae mo. Ginamit niyo lang ako para makuha niyo ang gusto niyo. No, Amy. Hindi totoo yan. Makinig ka sa akin, magpapaliwanag ako. At anong klaseng pagpapaliwanag ang gagawin mo?
Narinig ko na lahat ang dapat kong malaman sa babae mo. Alam ko na pinakasalan mo lang ako para matuloy ang pagmamerge ng kumpanya. Pumayag ka dahil alam mong hindi mo ko kayang mahalin. Kahit noon nga nahalata ang pagmamahal ko sa'yo, wala kang pakialam eh. Tama di ba? Ginamit mo lang ako. Ang masama pa doon, kinuha mo ang lahat sa akin. Hindi ka nagtira. Sumbat ni Amy sa asawa, habang ito'y nakayuko lang at nagbukhang guilty sa ginawa. Ano? Hindi ka makasagot, di ba? Kasi totoo lahat ng yon. Amy, hindi. Ginawa ko ang lahat, Jake. Ginawa ko ang lahat ng kaya kong gawin para mahalin mo ako. Pero hindi ko alam na kaya pala hindi tumatalab lahat ng yon. Dahil nakatatak na sa'yo na hindi mo ako mamahalin. Na hindi mo ako kayang mahalin. At hindi mo ako pwedeng mahalin dahil may mahal ka ng iba. Na pinangakuan mong babalikan pagkatapos mong mabilog ang ulo ko. Hindi totoo yan, Amy. Totoo lahat ang pinakita ko sa'yo. Hindi mo ba nararamdaman ang pagmamahal ko sa mga kilos ko? Tuwing may nangyayari sa atin, pinaparamdam ko sa'yo pagmamahal ko, Amy. Pagmamahal? O palabas? Kailanman hindi ko narinig ang salitang mahal kita mula sa'yo. Alam mo bang sobrang panliliit ko sa sarili ko? Dahil ginamit mo lang ako. Ginamit mo lang ang buong pagkatao ko. Bakit? Hindi ba ako kamahal-mahal, Jake? Pati ba naman ikaw? Hindi ako nakaramdam ng pagmamahal sa papa ko. Pati ba naman sa'yo? Nagsanib pera sa patalaga ko yung dalawa para lokohin ako. Hindi sumagot si Jake. Mas nasaktan si Amy doon dahil pinapakita lang nito na totoo ang mga sinabi niya. Totoong minahal kita, Jake. Mula noon pa. Na mga gusgusin pa lang tayo, mahal na kita. Alam mo bang abot langit ang galit ko kay Papa dahil pinilit niya akong ipakasal sa hindi ko kilala. Pero nang makita kita sa harap ng altar, nawala lahat ang galit sa akin, Jake. Nabuhayan ang loob ko dahil ang una at tanging tao na minahal ko ang pakakasalan ko. At alam mo rin ba, pinala ko lahat kung paano ka paibigin. Lingid sa kaalaman ko'y habang pinapaibig kita, may iniibig ka na palang iba at ginagamit mo lang ako. Masakit. Sobrang sakit, pero tanggap ko na. Nabuhay lang yata ako para may gamitin kayo. Lalo na kay Papa. Sanay na ako na sunod-sunuran sa kanya. Pero hindi ko inaasahan na pati pala ikaw. Pati pala ikaw, Jake. Tuluyan ang bumuhos sa mga luha ni Amy. Gustong-gusto siyang yakapin ni Jake pero hindi nito magawa dahil nanlilit ito dahil sa ginawa sa babae. Amy, patawarin mo ko. Huwag ka na mag-abala. Sana, nasiyahan ka sa palabas mo. Anito at tumalikod. Ipapakuha ko na lang dito magamit ko. Anito at umalis na. Nang makaalis na si Amy, ay doon lang nakuha ni Jake ng gumalaw. Pinagsusuntok nitong pader at pinagbabato lahat ng makitang bagay. Hindi nakaligtas sa mga mamahaling vase na kung saang bansa pa nang galing. Nang humupa ang galit ay tinawagan niya si Beyonce, ang ex-girlfriend niyang ayaw siyang tigilan. Jake, ikaw na ba yan? Ako nga, Beyonce. Malamig na aniya. Ay, salamat naman. Kumusta ang asawa mo? Sa tingin ko, siya sumagot kanina. Narinig niya lahat, Jake. Kumusta kayo? Nagalit ba siya sa'yo? Nagkagalit ba kayo? Nagtagis ang bagang ni Jake. Huwag mong alalahanin ang asawa ko. Magkita tayo sa dating tagpuan natin, ASAP. Anya at ibinaba ang tawag para umalis. Sa Manila Pen sila nagkita ng babae. Nang sumalubong ito at umambang yayakapin siya, ay mahigpit niyang hinawakan ang leeg nito. Jake! Anong ginagawa mo? Bakit mo ako sinasakal? Kinakabahan at hindi makahingang ani Beyonce. May lakas ng loob ka pa talaga magtanong. Alam mo bang gustong-gusto kong pilipitin ang leeg mo ngayon din? Bakit? Ano pa kasalanan ko, Jake? Wala naman akong ginawang masama. At mahal mo ko, di ba? Bakit mo ginagawa sa akin to ngayon? Ang lakas ng loob mo sabihin yan. Sinira mo kami ng asawa ko. Gaano ba kalitang utak mo at hindi mo maintindihan ng salitang tapos na tayo dahil may asawa na ako?
At mahal ko siya. Mahal na mahal ko at kaya ko ipagpalit lahat ng bagay para sa kanya. Padabog na binitawan niya ang babae. Umuubo naman ito at napahawak sa leeg. Hindi totoong sinasabi mo, Jake. May usapan tayo. Ang sabi mo gagamitin mo lang si Amy. Na kapag nakuha mo na ang gusto mo, babalik ka na ulit sa akin at sisimulan na natin ang pagbuo ng sariling pamilya. Tanga ka talaga kahit kailan, Beyonce. Hindi kita mahal. Kasi walang namagitan sa atin. Ikaw tong hindi matanggap na hiwalay na tayo. Ang akala mo ba, totoo mga binitawan kong salita sa'yo? Ginawa ko lang yun para hindi matuloy ang pagpapakamatay mo. Nagawa ko yun dahil tinakot mo ko. Pero ngayon, kahit ako pa mismong pumatay sa'yo, wala na akong pakialam. Napatras ang babae nang akmang sasakalin niya ulit ito. Huwag kang lalapit sa akin. Mamamatay tao ka. Papatayin mo ako para sa babaeng yun. Di ba't sabi mo hindi mo siya mamahalin? Hindi mo siya magagawang mahalin? Manluloko ka, Jake. Wala kang isang salita. Pinaglaruan mo lang din ako. Tama ka. Pinaglaruan lang kita. Sa tingin mo ba, ikaw ang tipo ng babae na pakasalan ko? Wala kang sakaling kinga ni Amy, Beyonce. At kapag hindi na ayos ang relasyon namin, babalikan kita. Itaga mo sa bato pero tutuluyan kita, Beyonce. Pananakot ni Jake sa babae. Namutla itong parang suka. No, Jake. Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi mo magagawa yun. Kilala kita, mabuti kang tao. Mabuti nga akong tao, pero sinagad mong pasensya ko. Sinira mo pang pagsasamang kinaiingatan ko. Kapag hindi bumalik si Amy sa akin, alam mo na mangyayari sa'yo. Nababaliw ka na, Jake. Nasira ang tornilyo mo dahil sa isang babae. Ayusin mo relasyon ninyo at wala na akong pakialam sa'yo. Lumayan muna ako, Jake. Nababaliw ka na. Kinakabahang ani Beyonce at tumakbo palayo. Kahit nagalit si Jake ay hindi niya maiwasang matawa sa takot na nakikita sa babae. Buti nga't natakot ito. Ngayon, wala nang makakagulo sa kanila ni Amy. Ang problema niya na lang ay kung paano ito susuyuin. Samantala, nang makarating sa bahay si Amy ay gulat ang ama sa itsura niya. Umiiyak ka ba, Amy? Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? At nasan si Jake? Nag-away ba kayo? Kailan pa kayo nagkaroon ng pakialam sa akin, Papa? At bakit kayo nagugulat? Dapat, handa na kayo na anumang oras. Uuwi ako ng ganito dahil sa kagagawan mo. Dahil sa kagagawan niyo ni Jake. Namutlang papa niya. Anong ibig mo sabihin, Amy? Alam ko na ang totoo, Papa. Ginamit niyo lang ako ni Jake para mas maging tagumpay ang kumpanya niyo. Bakit pa? Bakit niyo nagawa yun? Bakit niyo ako sinali sa plano ninyo? Labas ako sa kumpanya niyo pa. Ilang beses kong sinabi na wala akong pakialam sa kumpanya at kahit kailan ayoko madawit dito. Bakit mo to nagawa pa? Bakit mo ako pinakasal sa lalaking alam mong may ibang babae? Amy, ang akala ko'y nagawa na ng paraan ni Jake ang tungkol sa nobya niya. Ang sabi niya sa akin ay hiwalay na sila kaya ako pumayag na magpakasal kayo. At wala namang kaso sa akin dahil wala naman kayong pakialam sa akin. Kahit ano pang mangyari sa akin, wala kayong pakialam. Basta hindi madawit ang pangalan ninyo. Dahil walang mahalaga sa inyo kundi yaman at pangalan. Tama ba ako pa? Hindi nakasagot ang papa niya. Buong buhay ko, hindi ako nakaramdam ng pagmamahal mula sa inyo. At akala ko, nahanap ko na yun kay Jake. Pero magkasabwat pala kayo. Pareho kayong walang pinapahalagan kundi pera, kayamanan at pangalan. Na kahit ilang tao pa masaktan at matapakan, wala kayong pakialam. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo, Amy. Huwag kang magsalita na para bang hindi para sa yung ginagawa ko. Hindi para sa sarili ko lahat ng ito. Para sa iyo rin, Amy. Para sa akin? Bakit? Gumanda ba ang buhay ko? Sige, sabihin na lang natin na gumanda dahil sa yaman ninyo. Pero, masaya ba ako? Masaya ba ako sa buhay na ibinigay niyo sa akin? Na kahit konting pagmamahal mula sa inyo, ipinagdadamot sa akin. Sa tingin niyo ba masaya yon? Sana, ibinigay niyo na lang ako sa nanay ko. Baka sa kanya gumanda pang buhay ko. Napaangat ang kamay ng papa niya sa sinabi niya. Sige, sampanin mo ako. Manita rin naman ako eh. Wala na akong nararamdaman. Sampanin mo ako para kahit paano, may maramdaman naman ako mula sa'yo. Dahil bata pa lang hindi ko na naramdaman na may tatay pala ako.
Hindi na naituloy ng papa niya ang nais gawin. Nasapol ito ng mga sinabi ni Amy. Wala ka pala eh. Anya at dumiretso sa kwarto. Ilang araw ang lumipas na walang kibuan na mag-ama. Pati si Manang Luz ay nagtataka sa nangyari. Kahit mabilang lang ang pag-uusap ng mag-ama ay hindi siya sanay. Ngayon ay mistulang multo ang trato ng dalawa sa isa't isa. Nang hindi na siya makatiis, ay kinausap niya ang alaga. Amy, may problema ba kayo ng papa mo? Nitong mga nakarang araw hindi kayo nagpapansinan. Mula nang umuwi ka dito, hindi ko kayo nakita nag-usap. Anong bago doon, Manang? Hindi naman talaga kami nag-uusap ng papa noon pa man. Kinakausap niya lang ako kapag pinapagalitan o may gusto siyang ipagawa sa akin. Amy, hindi mo ako maloloko. Sa mahigit 2 dekada kong pananatili dito, kilala ko na kayo. Kahit hindi kayo malapit sa isa't isa, nagkakaroon naman kayo ng casual na pag-uusap. Pero ngayon, tinuturing yung multong isa't isa. Ano ba nangyari, Amy? Walang nagawa si Amy kundi ikuwento dito ang nangyari. Hindi ko alam ang tungkol dyan, Amy. At hindi ako makapaniwalang magagawa kang ipakasal ng papa mo sa lalaking may ibang sinisinta para lang sa kumpanya. Kahit ako man, Manang. Pero ganun nga talaga. Wala talaga siyang pakialam sa akin. Kaya niya nagawa yun. Naitanong mo na ba sa papa mo kung bakit niya nagawa yun? Siguro hindi lang dahil sa kumpanya. Alam ko may iba pa, Amy. Hindi ganun kagahaman sa kayamanan ng papa mo. Nagkibit-balikat si Amy. Kung ano man ang rason niya, sigurado kung hindi kasali ang pag-aalala niya sa akin. Niistorbo ang pag-uusap nila nang may bumusina. Aba, sino kaya yan? Wala naman tayong inaasahang bisita. Ako nang titingin, Manang, para hindi na sumakit ang tuhod mo kakalakad. Biro niya at binuksan ang gate. Gulat siya nang mabungaran si Jake. Anong ginagawa mo rito? Malamig na anya sa lalaki. Nandito ako para kunin ang asawa ko. Para sabihin na mahal ko siya at hindi ko kayang umuwi sa bahay na wala siya. Gusto kong sabihin na mula nang umalis siya, naging hungkag ang buhay ko. Nawala ng kulay ang buhay at bahay ko. At hindi ko na kayang isang gabi na wala siya. Muntik nang madala si Amy sa matatamis sa salita nito, pero nanatili siya matigas. Pasensya na, pero wala kang asawa dito. Maling bahay yatang napuntahan mo. Isasara na niya sana ang gate nang kusang pumasok si Jake. Anong ginagawa mo? Trespassing ka, Jake. Kapag hindi ka lumabas, ipapahuli kita sa mga gwardya. Hindi mo ako mapipigilan sa gusto kong gawin, Amy. At alam ng lahat na may karapatan ako sa'yo dahil asawa kita. Asawa mo lang ako sa papel pero hindi sa totoong kahulugan yon. Nagkakamali ka, Amy. Mahal kita. Mahal na kita nang dumating ka sa simbahan na pangit ang itsura. Nang masilain ulit kita matapos sa mahabang panahon. Hindi ko inakala na mabibihag mong puso ko. Hindi na ikaw babaeng binabaliwala ko nun. Ikaw ng babaeng hindi ko kayang baliwalain at mawala ngayon. Napailing si Amy. Haman ang pagsisinungaling, Jake. Hindi mo na kailang bilugin ang ulo ko dahil nakuha mo ng gusto mo. Bakit mo pa sinasayang ang oras mo sa akin eh? Laruan lang naman ako para sa'yo, di ba? Pagkatapos mong pakinabangan, basta mo nalang iiwan na parang basahan. Sa'yo na rin ang galing, Amy. Bakit ko nga ba sinasayang ang oras ko? Kasi mahal kita. At kapag tuluyan ka na wala sa akin, hindi na ako makakahanap pa ng pag-ibig na katulad dito. Bla bla bla. Tama na makasalita, Jake. Hindi naman mawawala sa iyong kumpanya kapag binawasan mong pagsisinungaling eh. Pabor pa nga to sa'yo dahil makakasama mo ng totoong mahal mo. Bakit ba hindi mo maintindihan? Ikaw nga mahal ko. Bulyaw na lalaki. Napatalon siya sa gulat nang biglang pagtaas ng boses nito. Bakit ka nagagalit? Dahil ang tigas-tigas mo. Bakit hindi mo maramdaman na mahal kita? Mahal kita at mahal kita. Hindi ko sasayangin ang oras ko dito kung hindi kita mahal. Hindi ako abuti ng ilang araw sa pag-iisip kung paano ka kakausapin kung hindi kita mahal. Mahal kita, Amy. Mahal kita. Mahirap mang intindihin yon. Halos maglabasan ng ugat ito sa ulo sa gigil na pagsasalita. Gusto nang matawa ni Amy doon pero pinigilan niya ang sarili. Madaling intindihin na mahal mo ko pero mahirap paniwalaan. Paano kita paniniwalaan? Sa haba ng pagsasama natin, ni isang beses, hindi mo sinabing mahal mo ko. Ngayon lang na mawawala na ako sa'yo. Ngayon, sa tingin mo ba paniniwalaan pa kita? Napahilot sa sentido si Jake. Alam niyang frustrated na ito, pero frustrated din siya. Ang mabuti pa umalis ka na. Wala kang mapapala dito. Hindi mo ako mapapabalik sa bahay mo.
Doon ka na sa totoong mong nobya. Hayaan mo na ako. Anya at itinuro ang gate kay Jake. Alright, bibigyan kita ng oras para makapag-isip. Wala na akong dapat pag-isipan. Kung anong pinag-usapan natin ngayon, yun na yun. No, Amy. Bibigyan lang kita ng panahon para makapag-isip pero hindi ako susuko. Babalik at babalik ako dahil mahal kita. Tandaan mo yan. Anito at umalis. Napairap na lang si Amy. Ang akala nito ay maniniwala siya sa mga tinura nito. Anong pinag-uusapan niyo? Bakit hindi mo pinatuloy dito sa loob ang asawa mo? Usisa ni Manang Luz na makabalik siya. Wala yun, Manang. Teka lang po, inom muna ako ng tubig. Palusot niya. Bad timing dahil nang pumasok siya sa loob ay naroon ang kanyang papa. Mag-usap nga tayo, Amy. Sumunod siya sa office nito. Alam kong galing dito si Jake. Anong pinag-usapan niyo? Hindi mahalaga yun pa. Tungkol lang sa amin. Pero hindi ba, wala naman talagang kami. Palabas lang ang lahat para sa kumpanya. Gusto kong malaman mo na hindi lang para sa kumpanya kaya kita pinakasal sa kanya. Alam kong mahal mo siya, Amy, noon pa. Kahit hindi mo sabihin, alam ko siya lang ang hinihintay mo. Hindi ka kailanman nagkaroon ng nobyo dahil sa kanya, hindi ba? Kahit na sabihin mong wala naman akong alam sa'yo, alam kong mahal mo siya. Kaya siya napili ko sa lahat na nag-alok na maging kapartner ng kumpanya natin. Nakakagulat malaman na may konting alam ka pala tungkol sa akin. Kung sinong mahal ko. Kahit doon lang ay nagkaroon ka ng pansin sa akin. Ikaw lang naman na nag-iisip na pinabayaan at wala akong pakialam sa'yo, Amy. Dahil ang totoo, ginagawa ko lahat para sa'yo. Kaya ako nagpapakahirap sa kumpanya. Kaya puro trabaho ang ginagawa ko dahil gusto kong mabigyan kita ng magandang buhay. Oo, nagkulang ako sa pagbibigay ng atensyon at pagmamahal sa'yo. Pero hindi mo ba nararamdaman ang pagmamahal ko sa buhay na tinatamasa mo ngayon? Wala akong pinangarap kundi magandang buhay para sa'yo. Siguro, magkaibang kahulugan natin ng magandang buhay. Ang sa'yo karangyaan. Akin naman, pagmamahal. Pero nagpapasalamat din ako sa binigay niyong buhay sa akin. Salamat at hindi niyo ko hinayaang maghirap kasama si Mama. Nag-iwas ng tingin ng papa niya. Nakita niyang umiyak ito. I'm sorry sa nasabi ko noon pa. Alam ko mali yun. Imbis na magpasalamat ako sa magandang buhay na binigay mo, sinumbatan pa kita. Gulat siya nang yakapin siya ng ama. Huwag kang mag-sorry. Naiintindihan kita, anak. I'm sorry rin sa mga pagkukulang ko. Ay, ang huli kong yakap sa'yo nung bata ka pa. Patawarin mo ko sa lahat. Naiyak na rin si Amy. Hindi pa naman huli ang lahat pa. Pwede pa tayo magsimula ulit? Pero bago yan, ayusin niyo muna relasyon ninyo ni Jake. Gusto kong magsimula tayong ulit na masaya. Kasama siya. Pero pa, maniwala ka, anak. Totoong mahal ka niya. Hindi ako aabot sa edad na to kung hindi ko pa malalaman yun. Napaisip doon si Amy. Ilang araw siya nag-isip bago siya nakapagpasya na bumalik sa bahay ni Jake. Nang dumating siya ay wala doon ng lalaki, pero mayroon ng makasambahay. Sino po sila? Tanong nito nang pumasok siya sa bahay. Ano ka ba? Siya yata yung asawa ni Sir. Kamukha niya yung nasa picture na gabi-gabing tinitignan ni Sir. Bulong ng isa. Ganun ba? Sige ma'am, tuloy po kayo. Pero wala po dito si Sir nasa trabaho po siya. Depende na lang kung maaga siyang uuwi para mag-inom o uumagahin sa office at uuwing pagod. Ganun bang ginagawa niya nitong mga nakarang araw? Mula nang magbalik kami dito, ganun na po ang ginagawa niya, ma'am. Hindi ba siya nagdadala ng babae dito? Ay naku ma'am, hindi po. Hindi po siya nagdadala ng babae dito. Bilin niya nga sa amin na linisin mabuti ang bahay para sa pagdating mo. Wala po siyang ibang bukang bibig kundi kayo at kung kailan kayo babalik. Malawak nang umiti si Amy at binala kung paano makikipagbati sa asawa. Ipinahanda niya ang kusina at mga kakailanganin sa pagluluto. So sorpresahin niya ang asawa. Gabi na nang matapos siya sa ginagawa. Nakaligo pa siya bago dumating si Jake. Sinalubong ito ng kasambahay. Sir, handa na po ang pagkain. Maghahapunan na po ba kayo? Hindi naman busog ako. Kahit ba sabihin ko na ako ang nagluto? Nalagbag ang panga ni Jake nang bigla siya nagpakita. Tutunganga ka lang ba dyan? Hindi mo ba ako yayakapin bilang pa-welcome sa pagbabalik ko? Doon lang nakuha ng lalaki na gumalaw at binuhat siya.
Oh, Amy. Hindi ako makapaniwala na nandito ka. Ano nangyari? Bakit biglaan yata ang pagbabalik mo dito? Nakapag-isip ka na ba? Tanong nito nang maibaba siya. Ang tagal mo kasing bumalik sa bahay. Konting panahon lang naman ang kailangan ko kaya ako na lang ang nagpunta dito. Hindi ka ba masaya? Napailing ang lalaki. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon, Amy. Tumatalo ng puso ko sa tuwa. God, miss na kita. Nito at niyakap siya na mahigpit. Natawa naman ang dalaga. Oops, teka lang. Sabihin mo munang gusto kong marinig. Ano yun, mahal ko? Sabihin mo muna kung gaano mo ko kamahal. Chicken. Mahal na mahal na mahal na mahal kita, misis ko. Anungkot ng buhay ko na wala ka. Mahabang panahon ako nabuhay nang wala ka. Pero ngayon, hindi ko na kayang gawin yun. Ikaw ang lahat sa akin, Amy. At kung mawawala ka, mawawala ng kahulugan ng buhay ko. Sinserong anito, lumawak ang ngiti ni Amy. Mahal na mahal din kita, Jake. Alam mo yan. Noon pa man mahal na kita. At ikaw lang ang tanging lalaki minahal ko buong buhay ko. Isang karangalan para sa akin na mahalin ng katulad mo, Amy. Gagawin ko lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal mo. Araw-araw kong ipaparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal. At mula ngayon, wala namang gugulo sa atin. Inayos ko na lahat na dapat ay ginawa ko na noon pa. Hindi kita hayaang mawala sa akin, Amy. Anito at hinapit siya para halikan. Halik na puno ng pagmamahal ang iginawad nito sa kanya. Nang nagsimulang maging malikot ng kamay nito ay pinigilan niya. Oops, mamaya na yan, lalamig ng pagkain. Makakapaghintay ang pagkain pero ako hindi. Miss na kita eh. Anito at binuhat siya paakyat. Napatili si Amy at natawa. Ang mga kasambahay naman ay kilig na kilig habang nakatingin sa kanila. Nasisiguro na mga ito na yun ang simula ng masayang pagsasama nila. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!